Kwentuhan muna tayo sa boxing mga boss. Nonito the Flash Donaire, may sakit pala. Ayon sa post ng ating kaibigan na si Binoy Boxing Prodigy, sabi niya, alam nyo ba na may sakit si Nonito Donaire? May asthma. Hindi man ito halata habang nasa ibabaw ng ring, pero sa buong karir niya, isa ito sa mga tahimik niyang kalaban. Isipin mo, isang payat at sakitin na bata noon. May asthma pa, pero nagawa niyang magpatuloy at bumuo ng isang makasaysayang karera. Sa kanyang laban niya kontra Moruti Metelay noong 2008, nakaranas siya ng breathing issues na may kaugnayan sa asma. Sa kabila nito, nanaig pa rin siya via 6-round TKO. Ayan mga boss, kaya mapapansin nyo yung katawan ni Donaire, payat pa rin. Pero nagdodomina sa Bantamweight Division. Matatandaan nyo rin na si Moruti Metelay, dito natalo si Cuadro Alas noon, nag-surrender si Casimero. Pero parang hindi pa seryoso si Casimero sa kanyang karera noon eh. Sakay namin din ng kampo ni Casimero na hindi sila kondisyon sa laban na yon. Lumaban lang pero hindi kondisyon. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang binabato kay Cuadro Alas na nag-surrender sa laban. Sa ngayon, hindi naman masyadong na-damage si Donaire sa katatapos na laban niya kay Masuda. Di lang natin alam kung babalik pa sa laban o magre-retiro na siya. Pero may balita na babalik pa daw si Nonito Donaire. Siguro pag-iisipan pa yan mga boss. Kasi wala naman na siyang kalaban ngayon sa Bantamweight Division eh. Wala na siyang kailangan habulin. Si Naoya Inoue lumalaban na yan sa Super Bantamweight. Nagbabalak na nga si Inoue na lumaban sa Featherweight Division. Lalo na kung manalo siya kay Junto Nakatani. Samantala, nagpost si Cuadro Alas sa kanyang page. Kung yung Prime Donaire at Prime Casimero naglaban daw, sino ang mananalo? May pag-asa kaya si Casimero kay Nonito Donaire noon? Dahil napakabilis ni Donaire noon at may lakas. Pero kilala rin si Casimero na matigas at malakas. Sayang nga lang hindi natin nakita na nagtuloy ang laban nilang dalawa noon. Nagka-problema lang, may balita na napakalaki daw ng offer kay Cuadro Alas sa laban na yon. Samantala, Stephen Fulton nagbigay ng prediksyon kay Inoue versus Nakatani. Sabi ni Stephen Fulton, dahil tinalo ako ni Naoya Inoue, siya ang pipiliin kong manalo. Malaki pa rin ang tiwala ni Stephen Fulton sa kakayahan ni The Monster Inoue. Kaya ngayong May ito, aasahan ni Fulton na idodomina ni Inoue si Junto Nakatani. Dehado pa rin dyan si Junto Nakatani, pero kumpiyansa ang kampo niya na kaya nilang talunin si Inoue sa desisyon. Sa ibang banda naman, bati ang trainer na si Robert Garcia nagbigay ng prediksyon sa laban ni Rolly Romero versus Devin Haney. Natawa na lang si Robert Garcia mga boss. Magaling na boxer daw si Devin Haney, mabilis at talagang outboxer ang galawan niya. Kung ikukumpara daw yan sa galawan ni Rolando Romero, lugi na agad si Romero. Siguradong ma-outbox yan si Romero at mananalo daw si Devin Haney sa decision. Pero wag lang magkamali si Devin Haney, baka mapuruan ng solid, matumba, delikado. Baka ma-upset pa ni Rolando Romero. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.